Alagaan ang iyong relasyon sa iyong kapwa. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Leviticus chapter 9, verses 1 to 2, 11 to 18, and I read it for you. The Lord spoke to Moses, saying, "Speak to all the congregation of the people of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. You shall not steal, you shall not deal falsely, and you shall not lie to one another. And you shall not swear falsely by my name, profaning the name of your God. I am the Lord. You shall not defraud your neighbor. You shall not steal, and you shall not keep yourself the wages of a laborer until morning. You shall not revile the deaf, or put a stumbling block before the blind. You shall fear your God. I am the Lord. You shall not render an unjust judgment. You shall not be partial to the poor, or defer to the great. With justice you shall judge your neighbor. You shall not go around as a slanderer among your people, and you shall not profit by the blood of your neighbor. I am the Lord. You shall not hate in your heart any one of your kin. You shall reprove your neighbor, or you will incur guilt yourself. You shall not take vengeance or bear a grudge against any of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Isa po sa magandang tingnan natin ngayong Kwaresma ay ang ating relasyon sa ating kapwa. Ang Kwaresma ay panahon ng biyaya. Maraming grasya ang ibinubuhos sa atin ng Panginoon. Hindi lamang ito panahon kung saan tayo ay nagbabalik loob sa Panginoon. Ito rin ay panahon upang ating tingnan kung mayroon bang kailangang isaayos na relasyon na nasira sa ating kapwa. Ang ating pong binasang pagbasa ngayong araw na ito mula sa aklat ng Levitiko ay isang paalala sa atin ng 10 kautusan ng Diyos. At tingnan natin, hindi lamang pala kailangan na mahalin natin ang Diyos. Tayo rin ay tinatawag na mahalin natin ang ating kapwa, sapagkat ito ang dakilang kautusan ng Panginoon, mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. May mga tao ba na niloko natin? May mga tao ba na nasiraan natin? May mga tao bang pinagalitan natin at lumayo ang loob sa atin? Naging mapagmataas ba tayo sa ating kapwa? Tayo ba ay nagtanim ng sama ng loob, hinanakit, at hindi marunong magpatawad sa iba? Tingnan natin ang ating sarili. Sa ating pagbabalik loob sa Panginoon, kalakip din nito ay ang pagbabalik loob natin sa ating kapwa. Kung kailangang humingi ng tawad, nawa magkaroon tayo ng lakas na loob na humingi ng tawad. O kaya naman magpatawad sa mga taong nakagawa sa atin ng masama. Kwaresma, magrasya, maraming pagpapala. Isa na dyan ay ang pagbabalik loob natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kaming magpatawad sa iba, lalo na sa mga taong aming sinaktan at mga taong sinaktan ang aming damdamin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.